Good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na kasama natin ngayong umaga, mga nakikinig po sa radyo, mga nanonood ng Facebook Live, ating po mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indogabos, sa ating po mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong aga, maayong buntag. Opo. Okay, at syempre napakarami ho ng mga issue na siguro magandang talakayin din natin. Pero sa nagdaang linggo, ma'am, ano po ang ating mga naging aktibidad at nabalita namin yung sa Australia, talagang naging maganda po yung inyong full pack ka, Ellie, yung ating lakad. Pero siguro umalis kasi ako ng Miyerkules. Pero nung Lunes ay nagkaroon ako ng briefing sa yung briefing sa Camp Aguinaldo. Yung nag-brief mismo si Secretary Delphine Lorenzana, saka yung ating newly installed na Chief of Staff, si General Clement. Ito yung briefing tungkol sa national security. Yung Australia ka, Ellie, actually napakaraming events. Marami tayong pending invitations ngayong October doon. Yung isang invitation na mahalaga, yung galing sa Australia-Philippines Business Council. In fact, yung presidente nila, Pilipino yung presidente, si Mr. Ed Alcordo, pumunta dito sa opisina early this year or last year. Gusto niya magkaroon ng forum na invited ako. Kasi maraming mga miyembro sila na either nag-i-invest na dito sa Pilipinas o mag-i-invest pa lang. Or meron ng investment pero gustong i-expand yung kanilang investments. Nag-iimbita siya kung kailan ako pupunta ng Australia. So sabi ko, papaalam ko kung meron ng schedule. Kasi alam mo ka, Ellie, parating pinaplano natin yung lakad para hindi sayang. Alam mo naman yun, diba? Na kung lilipad sa ibang bansa, ipagsasabay-sabay na yung mga kinakailangan tutuhugin para hindi magastos. Lalo pa kasi hindi ako nagcha-charge ng gastos ko. Yung personal kong gastos sa papasahe, sa hotel, hindi ako nagcha-charge sa opisina. So mas gusto ko na hindi masasayang. So sinabi ko kay Mr. Ed Alcordo na ipapaalam ko sa kanya kung meron ng schedule sa Australia. Tapos naka-receive ako ng isang invitation galing naman sa mga Bicolano sa Australia. Sila yung mga devotees ng Our Lady of Peña Francia. Actually, parang may Bicolano fair doon ngayong end of October. So sabi ko, titingnan ko kung makakapunta ako. Ito ka, Ellie, early this year pa yung imbitasyon. Tapos naimbita ako ng isang family friend sa kasal. Yung kasal, definite na October, kailan ba yun? October 10 yung kasal. So, kinausap ko, ito si Mr. Ed Alcordo, saka yung mga Bicolano Association, kung pwede bang ikabit na yung mga lakad. So sa tatlong araw na nandun ako, maraming okasyon. Yung pinakauna, nagkaroon tayo ng story ng pag-asa doon. At ipapakita natin yung teaser. Ako mismo yung nag-interview. Yung feature natin, napaka-inspiring na Filipina. Abogado siya ka, Ellie. Abogado siya, ang pangalan niya, Imelda Argel. Pero yung kwento niya, napaka-successful niyang abogado dito sa Pilipinas. Pero naging biktima siya ng abuse sa kamay ng kanyang asawa. Na para makalayo dun sa pang-aabuso ay tumakas siya papuntang Australia. Kasama niya yung 8-year-old o 9-year-old niyang anak at that time. I-feature natin yung story niya. Siguro magkakaroon tayo ka, Ellie, ng isang buong B-servisyo na papakita natin yung interview. Pero yung kwento nito, yung kwento ng struggle na talaga, nagdaan siya sa matinding paghihirap. Pero ngayon, na siya, napaka-successful na Pilipina. Ang kabutihan pa dito, hindi lang personal yung kanyang success, pero ang dami niya mga Pilipinong tinutulungan sa Australia. Abogado na din siya doon. Pagpunta niya, hindi niya ma-practice yung kanyang pagiging abogado kasi kailangan siya mag-aral ulit. Pero ginawa niya yon single-handedly, siya yung nagpalaki sa kanyang anak. So, yun yung una kong ginawa. Tapos nagkaroon ng isang hapon na series of meetings with Filipino community. Ang isa doon sa mga meeting na yon, yung Philippine Community Council of New South Wales Incorporated,
ito parang umbrella organization ng 46 yata na Filipino Association sa Australia. So tinatanong ko sila, bakit napakarami Filipino associations dito? Ang kwento nila ka Ellie, halos lahat na regions meron, merong mga associations, parang alumni association ng mga schools dito, meron daw UP, merong Ateneo, meron etc. Merong APO, merong iba't ibang mga association. So itong Philippine Community Council of New South Wales, sila yung parang umbrella organization. Yung nakipag-meet sa akin yung officers, yung presidente, saka parang 3 o 4 na members of the board. Tapos nagkaroon yung pinakamalaking event doon, yung business forum nga ng Philippine Australian Business Council. Pero ito ka Ellie, bago ako nagsalita, nagkaroon ng series of small meetings, mga closed door na meetings. Yung isa dun sa mga meeting na yon, ang ka-meeting ko yung CEOs nung mga Australian companies na merong investments sa Pilipinas. Napaka-impressive ka, Ellie, kasi karamihan sa kanila nasa telecoms, nasa tech, BPO. Very impressive kasi parang wala ako nakausap na less than 500 yung Filipino employees nila. In fact, yung isa doon, yung Ostal, meron siya sa Cebu. Ito yung gumagawa ng mga vessels na in-order ng iba't ibang mga bansa. Tapos meron tayong kontrata with Australia. Ito yung exemption na hinihingi ni Secretary Lorenzana sa presidente na ituloy yung kontrata kasi merong 6 na vessels na gagawin. Australian company pero sa Pilipinas gagawin. 900 Filipinos yung kanyang employed. So ang dami talaga. Tapos yung karamihan sa kanila nagtatanong ng prospects for expansion. Ang interesado lang naman sila kumusta yung business environment, kumusta yung security issues. So, yun yung kailangan nating address. Tapos, nagkaroon ng mas public na business forum after kung saan nagsalita ako about women empowerment sa pagtutulong sa economic empowerment ng mga kababaihan. So, yun yung inasikaso natin. The following day ka, Ellie, pumunta ako sa consulate. May imbitasyon yung konsulado natin na meet natin yung buong consulate sa Sydney. Yung consul general na based sa Canberra pumunta. Marami tayong Pilipinong nakausap doon dahil yung mga nag-aasikaso ng kanilang mga passports, mga papeles na kailangan. Tapos yung bago ako, yung after noon, yung kasal, tapos kahapon, bago ako lumipad pabalik sa Pilipinas, pumunta kami sa isang town na nagkaroon ng misa yung mga Bicolano sila yung mga devotees ng Our Lady of Peña Francia. Ang nag-celebrate ng misa, yung Papal Nuncio sa Australian, Pilipino. Si Papal Nuncio, Tito Iliana. Pero yung kabutihan doon ka, Ellie, nag-attend nung gathering, yung premiere ng New South Wales. Nag-attend siya ng gathering, tapos may mga MPs, mga members of the parliament na nag-attend. Kaya nung nagsalita ako, pinasalamatan ko sila, sinabi ko na yung presence nila doon, parang nagbibigay sa atin ng comfort na vina-value ng gobyerno ng Australia, yung mga Pilipino sa community. So masyadong hectic. Pero marami naman tayong nagawa. Marami palang nagpadala ng messages. Hindi ko nabasa. Sayang kung nabasa ko sana. Pero marami daw nag-message sa Facebook na gusto din akong ma-meet. Sabi ko sana nakapag-arrange ng earlier. Kaya yung lahat pong nakikinig sa atin ngayon na taga doon, na hindi, babasahin natin yung mga messages na hindi ko na-meet doon. Baka po magkaroon ulit ng pagkakataon later on. Pero maraming salamat sa inyo. Opo. Okay, so sa kabila ng maabang biyahe, aktibidad ng ating Vice Presidente, diretso pa rin dito po sa ating palatuntunan nationwide. At samantala, ma'am, sa iba pang mga issue at ito siguro magandang balita ito dahil sa meron pang pagtitiyak mula po sa Chief Justice na hindi niya raw po niluluto at hindi niya pwedeng lutuin yung kaso. Actually ka, Ellie, marami nang naglalabasan ng mga kwento. Marami naglalabasan kung ano-ano at hindi naman natin alam kung totoo o hindi. Merong mga nagsasabing nagbaba daw ng pera, meron nagsasabing nilalakad, meron nagsasabing
merong isang kwento ka Ellie na yung botohan daw 10-4, merong isang nagsasabi 8-6. 8-6, opo. Na sinasabi naman ng Korte Suprema, hindi yun totoo kasi hindi pa naman nagkakaroon ng botohan. So kaya nga ka Ellie nag-file kami ng motion ng Lunes na nire-request namin to make public yung report para ma-end yung mga speculations. Kasi yung mga speculations marahil unfounded, pero nakakadagdag kasi ito sa pagkapangamba. Nagdadagdag sa pangamba, lalo na ng mga supporters natin, na pag nakakarinig, kahit hindi totoo o hindi natin alam kung totoo na niluluto, syempre nakakamba sila. At marami talaga yung nangungulit na ano na ba, at maraming kwento naglalabasan. Kaya nagpapasalamat naman tayo na Chief Justice mismo yung nag-set the record straight na walang nangyayaring ganun. Kami naman ka Ellie, yung tiwala binibigyan natin sa Presidential Electoral Tribunal kasi yun naman yung dapat, yung justice system na malakas, yun yung isa sa mga haligi ng demokrasya na kailangan yung tiwala ng taong bayan parating andyan. So tayo umaasa, sana sa lalong madaling panahon ma-resolbahan na para ma-end na yung lahat na speculation. Sabi po ay October 15 at 2 araw bago magretiro. At ang sabi naman ng ating Chief Justice ay sana maalala raw siya bilang healing Chief Justice. Ito kasi tingin ko ka Ellen nakadagdag siguro sa paglabas ng mga speculations. Nagkaroon kasi dati ng sabi na October 1 na magde-decide. Hindi nagkaroon ng decision na October 1, October 8. So in between doon, hindi pa nakakatulong kasi ang daming fake news na lumalabas. Meron palabas yung kampo ni Marcos na ipoproklaman na daw yung totoong nanalo sa election. Ito fake na fake. Parang ang niloloko nila yung supporters nila. Hindi naman yung taong bayan. Niloloko nila yung supporters nila kasi pinapapaniwala nila. Diba? Pinapapaniwala nila sa isang bagay na kasinungalingan. Na ang totoo po, ang didesisyonan kung itutuloy ang bilangan o hindi. Totoo. At merong mga kolumnista na naalala ko sa Manila Times ata yun ka Ellie. Hindi ko naman nabasa pero nakwentuhan lang ako na pati kolumnista, fake news yung nilalabas. So nakakalungkot. So mabuti naman na Supreme Court na mismo yung nag-set ng record na tama. Apo. Okay, so yun ho. At isa rin sa, siyempre, maganda pag-usapan natin dito po sa ating bansa, lalo na ho dito sa Metro Manila, ay, ma'am, alam naman natin yung mga reklamo ng ating mga kababayan, lalo na ho yung mga pangkaraniwang mamayan, commuters, at maging motorista kahit na may sasakyan na talaga matindi po yung traffic. Kayo ho ba, anong pananaw nyo rito? May crisis ho ba tayo sa transportasyon, sa traffic, at ano pang problema? Alam naman natin ka Ellie na may crisis. At pinakita nga yan na, di ba, in-accept ni Secretary Sal Panelo yung challenge at almost 4 hours daw yung commute from Marikina to Malacanang. Ito araw-araw mabuti si Secretary Panelo once na lang naramdaman, pero yung mga kababayan natin araw-araw ito yung pakikibaka. Yung nakakalungkot lang pag public official yung nagsasabing walang krisis. Kasi pag sinabi mo walang krisis, wala ka talagang gagawin. Kasi para sa iyo walang problema. Yung sa atin, yung pinakaunang paraan para may gawin, yung pagtanggap na talagang malaki yung problema. Oo. Kasi kung hindi mo aaminin, walang sense of urgency. Yung sa atin lang ka Ellie kung ano-ano ng mga, 'di ba, magbaban na nga sana ng mga bus sa EDSA, etc. Pero yung sa akin kasi mariresolbahan nito at matagal ko na 'tong sinasabi pag ayusin yung mass transport system. Kaya yung pagsabing bus ban sa EDSA nakakalungkot 'yun kasi parang mas binibigyan mo ng puwang yung comfort ng mga may-ari ng sasakyan. 'Di ba dapat mas bigyan mo ng puwang yung comfort yung mga walang sasakyan na nagko-commute every day. Kasi ito naman yung mas marami eh. Ito yung mas marami, ito yung mas dumadaan sa matinding paghihirap. Ang dami ka, Ellie, kahit dito sa opisina namin, meron kami mga staff na galing Cavite. Ang kwento nila, 3:00 ng umaga gumigising sila. May shuttle na yun ka, Ellie. May shuttle bus yung opisina namin. Pag 4:30 pupunta na sila dun sa meeting place ng shuttle bus. Ang sabi nila, kailangan makaalis na kami ng Cavite ng mga 4:30 ng umaga kasi pag na-delay lang kami ng konti, wala na, hindi na. Dumadating sila sa opisina 6:00 ng umaga, pero kaya sila maaga kasi pag na-delay sila, malilate sila sa 8:00 biyahe. Tapos pag hapon, ganun ulit.
Paghapon ganun ulit, lalabas sila ng alas 5. Ginawa na nga namin Eli kasi pumapasok sila maaga, mas maaga na sila nakakaalis. Pero nakakarating sila sa bahay alas 8, alas 9 ng gabi. Parang yung quality of life talagang nagsasuffer. Kaya sa akin, sana seryosohin yung pag-ayos ng mass transport system. Yung problema natin na compound pa ng pagsisira-sira ng mga LRT, MRT lines. Etong pagkasira ng pagkasunog ng LRT 2, ang laking kabigatan sa mga motorists na galing dyan sa Marikina down. Tama po. Kasi marami talaga yung umaasa sa LRT 2. Dapat mga estudyante ma'am talaga na-apektuhan yung mga nag-uopisina, mga estudyante, mga taga doon, apektadong grabe. Kaya yung sa akin lang, yung acceptance muna na talaga may krisis. Opo. Sabagay, meron ng panukala naman na ang iba naman, yung mga pribadong motorista sa EDSA, si Congressman Ege Erice, sa panahon ng rush hour. So, iba't iba, marami talaga mga gustong maresolba. Pero dapat kasi, Eli, gawin Hindi lang nasa lamesa, hindi lang pinag-uusapan, hindi lang pinagdedebatehan. Pero gawin. Ano ba yung solusyon? Kasi ang dami ng ilan na ba? Mahigit 3 taon na. Yung administrasyon na to, parang hindi pa nagsusubok ng mga bagong mga traffic schemes dyan sa... Hindi na siguro pwede isisi dahil siguro yung mga first year, second year pwede isisi sa nakaraan. Pero kung mahigit 3 taon ka na... Mas nakaka-bother yung sasabihin mong walang krisis. Kasi kung walang krisis, hindi ka nagmamadali na hanapan ng solusyon nito. Kasi pero para sa'yo, okay lang. Hindi kayo pwedeng hamunin ng commute challenge kasi... madalas ako mag-commute. Pag ako nag-commute hindi yun balita kasi madalas kong gawin. At malayong biyahe pa from Manila to Naga. Manila to Naga, 10 oras halos. Ayun, opo. Okay, so yun ho sa ating mga kababayan at nakakalungkot man mong isang araw sa may Guadalupe EDSA, yung isang naghahabol na pasahero sa bus dahil sa gusto makasakay, nasa gasaan. Ayun, talagang grabe talaga Eli yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin na tindi ng hirap dahil sa transport. Tingin natin, pag naayos sana yung mass transport system, kahit yung mga nagdadala ng sasakyan, may engganyo ng sumakay. Hindi lang naman may engganyo yung sumakay kasi hindi nga maayos. Everyday nakikita natin yung tindi ng pila. Dito lang Eli, sa amin. Ang tindi talaga yung Quezon Ave. Ang tindi talaga ng pila sa MRT. So, isipin mo kung magpapasok ka sa opisina ng alas 8 ng umaga, anong oras ka kailangan umalis sa bahay para makarating ka? Dapat mga 4. Diba? Tapos pauwi pa. Susumahin mo. So yung yung buhay mo sa buong isang araw, napunta na sa pagmabiyahe. Ayun nga Eli, 3 araw lang ako sa Australia. Nandun kami sa isang bus stop, tinitingnan ko yung mga posters na nakalagay yung mga oras ng pagdating ng bus. Sabi ko, kailan kaya ito mangyayari sa atin? Na alam mo definitely kung anong oras dadating yung bus na sasakyan mo. Yung sakto talaga sobrang layo pa natin sa possibility na yun. Opo. Okay, so pero sa ating mga kababayan, siguro maganda ay mag-antabay tayo, no? Pero yung mga opisyal po ng gobyerno, hindi po ito natapos kung pinatos mo yung commute challenge. Siguro yung solusyon ang kailangan. Totoo. Saka Eli, yung pagmalasakit sa pinagdadaanan ng ordinaryong mamamayan. Diyan Eli, halimbawa sa EDSA, madalas na kami dyan mahawi. Madalas mahawi kami sa sasakyan kasi ang dami na namang nagawangwang ngayon. Dami. Ang sabi ko, sobrang insulto yon yung wangwang. Kasi parang sinasabi mo, yung mga lakad nyo, hindi importante, lakad ko lang yung importante. Di ba? Parang kayo nga, may mga sasakyan kayo, tapos ang papatabihin nyo, yung ordinaryong mamamayan na nakikibaka araw-araw. Pag parating ganito yung kalakaran ng government officials, paano mo mararamdaman yung
bigat na dinadala ng ating mga kababayan. Kasi minsan nga may nagkwento sa akin na kayo ma'am, nasa EDSA, hinawi kayo ng PNP. Madalas. PNP chief ata. Vice President, Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino naghawi. Pero Parang madalas may nagsabi kami, sa PNP chief madalas kaming mahawi kasi may mga dadaan na mga, yung may mga hagad. Opo, may mga May motor, mga siklo, hagad, oo. HPG or ano. So, siguro lahat dapat magsakripisyo. Kaya nga may mga panukala ngayon, talagang lahat daw po ng opisyal ng gobyerno, sana subukan daw na kung anong hirap na dinadanas yung mga walang kuryente, doon daw tumira sa mga lugar na walang kuryente. Simpleng-simple na lang nga traffic ka, Ellie. Sana yung Traffic. mga nagawangwang, wag daw magawangwang, maramdaman nyo lang yung... So, dapat ma'am sa inyong palagay, ipagbawal yung pagwawangwang. Oo naman. Isang solusyon siguro sa EDSA. Oo naman, kasi yung pinaka doon ka, Ellie, parang ang sinasabi mo, ako importante, ikaw hindi. Ako yung dapat mauna, kayo tabi muna. 'Di ba? Kaya ito first step. Yung next step, maramdaman nyo lang yung hirap na dinadaanan sa pag-commute. Hindi lang yun yung one way. Opo. Pero yung araw-araw nagigising ka alas 3 ng umaga, tapos makakarating ka alas 9 ng gabi. Ang iba gagawa pa ng gawain pambahay. Halos hindi na nakikita yung kanilang mga anak. Opo. Okay, so sa panghuli nating issue, ma'am, yung sa latest, yung sa survey, anong masabi niyo to? Bumaba Para sa isa? tayo. Ng konti lang naman. Bumaba ng konti. Pero halos lahat naman po Halos lahat ng opisyal ng bumaba. gobyerno. Ha? Ito naman Kaelin, mahalaga to sa amin. Hindi lang sa puntos, pero parati kasi yung survey nakalagay, meron din mga nakalagay na mga issues, ano ba yung pakiramdam ng taong bayan sa ganitong issue. Yun talaga yung tinitingnan natin. Yung numero kasi talagang nagva-vary yan, depende sa mga lugar na natanong, depende sa sample size, depende sa parang demographics nung mga nasa survey. Pero yung mahalaga dito, yung pinapakiramdaman kung ano yung mahalagang issue para sa taong bayan. Pinapakiramdaman kung ano yung pakiramdam ng mga tao sa particular na mga current events na nangyayari. So, ito talaga yung pinakamahalaga sa surveys namin. Pero ako lang Ellie, nagpapasalamat lang tayo sa marami pa ding sumusuporta kasi sa tindi ng pinagdaanan ko parang hindi din madali na maabot ma-maintain yung numero na nandyan pa din sa atin. Pero Ellie, ngayon meron tayong special guest kasi yung October dineclare na Mental Health Month. At yung guest natin ngayon, isang napaka-effective na mental health advocate. Madalas istorbohin ng aming opisina dahil isa siya sa mga judges ng Istorya ng Pag-asa Film Festival. Well-respected actress, multi-awarded, sobrang dami na nakuha nitong awards. Kilala ng lahat kasi sa mga makahalagang mga teleserye, andyan siya. Pero Ellie, meron ako sikretong ibubunyag. Bago ko ibunyag yung sikreto, papakilala muna natin Miss Shameen Centenera Bencamino. Magandang umaga sa iyo, Shameen. Diyos maray na aga sa Indong Gabos. Thank you for having me. Ayun yung aking sikreto, Ellie, kasi magkakilala kami ni Shameen. Grade 1 pa lang yata kami. Magkakilala na kami. Schoolmates kami sa Santa Isabel sa Naga. Pero ito Ellie, pareho kami member ng parang theater arts group. Ano namang alam mo pag grade school ka pa lang, ako Ellie, dun lang ako sa mga tabi-tabi. Paminsan nagtutulong sa kurtina, sa ilaw, o paminsan kontrabida. Pero ito siya Shameen, parating yung major role na pupunta sa kanya. At maliliit pa kami, umiiyak na to sa mga school plays lang. So talagang at a very young age, di ba Shameen? Yes. Naalala ko yung Flame on the Hill. Naalala mo pa ba yung play na yon? Kasi hindi mo About na saints, di ba? basta sobrang husay mo doon at umiiyak ka talaga kaya idol na namin to ever since. Thank you. But ang gusto ko naman ikwento, yung nanay ni VP, ang isa sa mga una kong teacher sa acting, sa aking declamation. Kasi yung nanay ko, English teacher, pero parang coach din siya sa declamation sa theater arts. Pero ito siya di ba, nung high school ka, nag-Philippine High School for the Arts ka na. So hindi na namin siya schoolmate Ellie, nung high school. Kasi nagpumunta siya sa Mount Makiling. Kasi ito yung
yung school para doon sa mga artistically gifted. Kumuha siya ng theater arts. So, nagkita ulit kami sa UP. Yes. Nagkita ulit kami sa UP kasi ako economics, siya naman ay theater arts. Ang daming mga plays sa UP na kasal. Nasa audience lang kami, pinapanood namin siya. Pero noon pa man, very proud na kami sa iyo, Charmaine. Salamat. Maraming salamat. Pero yung pagkahusay ni Charmaine, yung siguro lalong nakakapatindi doon, kasi never niyang kinalimutan at tinalikuran kung saan siya nanggaling. Kaya very very much admired, lalo na sa atin. Maraming salamat. Hindi nakakalimutan. Pero ito, yung invitation natin sa kanya ngayon kay Ellie, hindi connected sa istorya ng pag-asa. Pero connected to what we are celebrating now. Kasi yung World Health Organization, Charmaine, di ba dineclare niya yung October na Mental Health Month? At yung October 10 as the Mental Health Day, no Thursday. Yes. Alam namin at nababasa namin parate na you are one of the strongest and most effective advocates of promoting mental health, especially among the young. Pwede ba ikwento mo sa amin, paano ka napunta sa advocacy na to? Binigay ito sa akin ng Diyos. Kasi nagpakamatay ang anak ko, yung aking youngest, nung siya ay 15 lang. Si Julia. That was mga 4 years ago. At very, very clear sa akin noon na it happened in such a way that it was public na public siya. Kasi yung anak artista ko, siya, diba? Nasa isang TV show, yung Oh My G. Tapos sa umpis talaga, alam ko na parang may isip ko talaga, na I have to make this public. And then when it happened, dahil nga may stigma, di ba? Saka lang nagkwento sa akin yung mga tao ng pinagdadaanan nila, na meron din silang kapatid o kapamilya na merong ganitong sakit, na na-shock ako na malimit pala itong mangyari. Madalas mangyari sa maraming pamilya, pero walang nagsasalita tungkol dito. At kaya siguro naging very effective yung campaign mo kasi you were one of the first. Diba? You were one of the first na who made it very public. Parang yung assurance na it is okay to talk about it. Yes. Alam mo, kasi yun naramdaman ko yun yung stigma na para kang ginajudge ng mga tao. Na totoo pala ito na kahit wala kang alam tungkol dito, nangyari ito sa'yo, ikaw pa yung parang nararamdaman mo na iniisip nila kasalanan mo bilang magulang. So parang nagtataka ko, bakit ganun? So paano mo siya nalampasan? Kasi it is one thing to lose a child, di ba? Talagang yun yung pain na unimaginable. Pero it is another, yung sinasabi mong parang pati ikaw, ginajudge ang tao na parang ikaw yung may kasalanan. Paano mo yun nalampasan? I know that I loved my child and I did everything I could for her. So, of course, as a mother, di ba? Nag-shift ako sa Ganun na mga Bicolano. Pag nag-uusap. Alam ko, at times I was strict or maybe I wasn't easy to talk to. For whatever reason, I knew I did my best as a parent. So, I knew that there was something more to it. It must be... It's not just my fault, I'm sure. So, I nag-research ako, inalam ko kung ano ba talaga yung nangyari, kung bakit siya naging ganun. I went through her stuff alone because my family couldn't take Hindi it. pa kaya. Hindi pa kaya. So, I went through her stuff and there I saw it. Most of the time, these people who are suffering this, it's in their works. It was in Julia's drawings. It was in her writings, And mga it was the poems first time niya. na nakita mo yun. Yes, kaya as parent baga, we trust, we want to give our children privacy, we trust their, kumbaga, they also have their own world. So as much as possible, if they don't show you their journals, hindi mo naman binubuklat-buklat lang yan. Pero kung binuklat ko, nandun lang Nagkaroon ka na sana ng idea. Yes. Kasi those who suffer this, parang isa sa mga symptoms, trapped sila Hindi sila makahingi ng tulong kasi ang pakiramdam nila, kasalanan din nila. At hindi sila dapat tulungan kasi kasalanan na nila. So yung para sa'yo, ang first step sana na makahingi sila ng tulong. Yes, yes. Tapos yung halimbawa sa magulang, kasi gaya sa'yo, parang hindi mo na alis na tatanungin yung inadequacy mo as a mother. Pero ano yung ma-advise mo sa mga parents na
kahit yung parents hindi niya pa alam na yung anak niya may pinagdadaanan, ano ba yung signs na kailangang tingnan? O pag may nakita kang gano'n, ano yung dapat gawin? Oo. Unang-una, yung idea natin noon na signs ng isang taong depression, nag-isolate sila, laging umiiyak, hindi na yon ang signs ngayon. They can be very productive, nag-aaral sa eskwelahan, masayahin, tumatawa, pero hindi ibig sabihin wala silang pinagdadaanan mentally. Ang sinasabi ko malimit sa mga magulang ngayon, tignan niyo yung mga ginagawa ng anak niyo. Kasi yung isa sa mga sinulat ni Julia sa kanyang suicide post was that, "Mom, Dad, I wish you would have noticed, but it's not your fault, I promise." Oh my God. Sabi niya, yeah. So, ang sinasabi ko sa parents ngayon when I talk to them, tingnan niyo po yung gamit ng anak niyo. Huwag lang kayo magpahuli. Kasi baka magalit sila. Pero kalimitan, humihingi sila ng tulong. Hindi Parang lang natin nakikita. gusto sana nila na malaman mo. Gusto Pero hindi nila alam kung paano sabihin. Kasi a lot of times, they don't want to disappoint us. Natatakot din sila sa pinagdadaanan nila. Hindi nila naiintindihan ng pinagdadaanan nila. Lalo na kung mag-umpisa ito na bata pa lang sila. Si Julia kasi, nakita namin na 12 pa lang siya. Oo nga, nabasa ko in one of your interviews. And then, I also learned... Pero paano nyo nalaman na 12 pa lang siya? Kasi yung drawing niya was dated 2012. And from research, I learned that suicide ideation starts as early as 7. Can you imagine? Yung batang 7 years. Ano yung, ewan ko kung na-research nyo to o sinabi ng doktor, ano ba yung mga nakaka-triggers ng idea ng suicide? Depende sa pinagdaanan ng bata. In Julia's case, meron talaga siyang borderline personality disorder. Ano ito? Diagnosis na ito ng doktor. Nung dinala namin yung works niya sa doktor. It's a psychological autopsy. Pero ito undetected when she was still alive? Undetected when she was alive. So, meron siyang... nahihirapan siyang i-manage yung emotions niya. So, it's personality-based. She was born with it. Parang ganun. But of course, napaka-wide ng scope ng mental conditions. Maraming dahilan. Oo. And they say na parang flu raw, na dumadapo lang. And then it's because our world is so complicated now. And because of technology, we have really lost this sense of community. Parang we are just technically connected, but wala yung feeling natin that there are really people physically there to support us. Depend on. Yeah, pero ito, yung curious ako. Halimbawa, kung na-detect ito while she was still alive, ano sana yung mga interventions na pwedeng nabigay sa kanya? She could have been brought to the doctor. Pwede siyang bigyan ng medication. And then pwede ring talk therapy and art therapy. May cognitive behavior therapy. There are many ways to Tapos itong gamot is to maintain the balance. Yes, yes. Kasi it's biological. Kasi our mind, di ba? It's also an organ of the body. So pag ang neurotransmitters natin medyo imbalanced, may pagkukulang yun. As simple, for example, as vitamin B12 for older people who are having dementia. Pag in-increase mo yung B12 nila, biglang mas lucid sila, mas okay sila. Ganun ka So dapat sana na regard ito as any other type of illness, no? Yes. And sana yun, nawawala ang stigma. Pero ito, yung stigma kasi comes from parang yung mga myth tungkol sa pagkabaliw. Oo. Pero ano yung pinaka-common na myth at ano yung totoo? Kasi may mga paniniwala tayo about mental illness na iba yung pagtingin ng mga hindi nakakaintindi sa appreciation ng mga nakakaintindi. Yes, marami yan actually. Maraming naniniwala na pag pinag-uusapan ng suicide, it also causes other people to take their lives. Sinasabi namin, hindi po siya nakakahawa pag pinag-uusapan. It does have a domino effect on children. Kaya very careful sa news, di ba? When you give news about suicide. Because
the power of suggestion to kids. Nagkakaroon sila ng idea. Yes, to do it. Yun nga, nagiging option sa kanila. Tapos another is, iniisip nila na pag pumunta ka sa psychiatrist or psychologist, Ibig sabihin, baliw siya. Ibig sabihin, baliw siya. Oo. Pero parang ano rin to parang kumbaga, di ba, ang isang tao, kung minsan pinapanganak kang yung katawan mo malakas, mas marami kang muscles, mas magaling kang tumakbo, or kung pinapanganak ka na artistic ka, maaari din ipanganak ka na yung brain mo is not as healthy as others. Oo. Ganun lang talaga. But you have to be given the skills and the ways to cope with it. Dapat hindi kinakahiya. Kasi kung hindi, paano yan? You will really suffer. Oo. Pero ito, kasi ito siya main, kinento ko na to sa'yo before we went on air. Matagal nang gusto ng office namin na gawin siyang advocacy because of all the things na kikita namin sa paligid. Pero hindi namin alam how to do it. Hindi namin alam kung paano kami mag-move forward. Kasi ngayon, parang napaka-common na among friends, mga friends ko, na meron silang anak na nag-undergo ng depression. Tapos most of the time, syempre nakakadagdag siya sa pangamba ng magulang. Dahil parang yung prevalence nga ng suicide, yung prevalence, sobrang tindi na ngayon. So, para sa'yo, yung mga gaya namin na gustong i-advocate ito, ano yung ma-advise mong mga pwede namin gawin? Gaya ng mga ginagawa mo. Pero ikaw kasi, nakikita namin effective ka kasi from a first person point of view. Diba? Pag narinig ka ng mga tao, narinig ka ng mga magulang, parang alam nila na ito papaniwalaan kasi talagang pinagdaanan. Pero halimbawa gaya sa amin, ano kaya yung mga steps na pwede namin gawin para makatulong kami sa pag-advocate ng mental wellness? Isa sa mga kailangan ng mga tao suffer from it is support. Okay, sense of support. Napakakonti kasi ng mga doktor natin. At napakamahal pati na pumunta sa doktor at napakamahal ng gamot. Oo. So what the community actually can help is through, ito rin ang ina-advocate ko say, art therapy. Okay. So you have activities like the simple craft making, painting. At nakakatulong siya. Nakakatulong siya kasi meron nga tinatawag na art therapist talaga sa ibang bansa. Movement, drama. Parang siya nagiging outlet. Yes. And then as a child, as children lalo na, you encourage them na kahit yung mga negative emotions are accepted. Yes, they are not punished if they cry or if they express these dark thoughts. Yung sinasabi ko nga noon, sana there will come a time na yung mga bata tuturuan, hindi lang kung may masakit ang ulo nila, masakit ang tiyan, matuturuan din sila na pag meron silang mental ache, ang tawag ko doon, pag may nightmare sila, seseryosohin yun. Pag masama yung feeling nila towards a person, hindi nila na yung galit nila, yung pinapakinggan yun. Oo. So, kasi ang kailangan lang naman nila is to feel that they are understood, listened to, and accepted. Because some of them, they have to accept na hindi na sila gagaling. I mean, this is like polio. Oo. Nandun na siya. Kailangan mo lang matutunan. Parte na ng buhay mo. Despite that, paano ka... ma-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Ma-appreciate mo pa rin yung pagising mo araw-araw. Ito, balik tayo sa pagiging magulang. Kasi I'm sure, yun yung pinaka-concern ng lahat paano nila malalaman. Pangalawa, halimbawa, nakikita nila na yung anak nila nangangailangan ng tulong. Ano yung mga concrete steps na pwede nilang gawin sa araw-araw para maipahiwatig sa kanilang mga anak na nagsusuporta? Parang short of bringing them to the doctor. Of course, yan. That's the first one. That's the first one. Yung how to manage the everyday, di ba, complexities. Kung ikaw magulang, ano yung mga ma-advise mo dapat ginagawa? Ang una nilang kailangan alamin yung triggers ng anak nila. Kasi so, may mga specific, hindi pare-pareho Hindi pare-pareho yan. Ano mga yung ibang bata, halimbawa, ayaw nilang lumabas ng bahay. Pag social event, ayaw nilang sumama, umiiyak sila. Tapos pinapagalitan lang sila ng nanay nila. Hindi, ganyan. Or, halimbawa, sabihin mo sa anak mo, sige na, ikaw na bumili ng ice cream mo, ayaw niyang gawin. Iniisip mo dahil mahihain yung anak mo, so pinupush mo, hindi mo alam, it might be because mentally, may issue siya, may condition siya. Takot siya sa crowd,
Parang So, ganon. dapat naiintindihan mo Oo. yun. Ang pinaka pwedeng gawin ng isang nanay, total, nandyan lang naman ang cellphone nyo, no? Mag-research kayo kung ano yung mga iba't ibang klaseng conditions ng mental illnesses. Napakadami po niyan. At sunod yung gawin, obserbahan niyo yung anak nyo. Kasi iba-iba ang symptoms. Yung ibang bata, biglang ang grabe kumain. Oo, they're compensating with food. Yung iba naman, hindi kumakain, under eating. Yung iba, sobrang matulog. Yung iba naman, hindi natutulog. So, pag may malaking pagbabago sa behavior ng anak ninyo, yon, parang and any kind of self-harm is a red flag. Okay. So, maraming bata, biglang nagsusuot ng bangles. Okay. Oo, ang dami niyang suot naman kung ano-ano. Para itago. Itatago yung mga slash. Or dito, kung minsan tinatago talaga nila hindi nila pinapakita. Tapos laging, sabi nga nila, yung mga naka-jacket, naka-sweater, na kahit mainit. Kasi may mga tinatago. Kasi may mga tinatago silang marks ng self-harm nila. Possible ba na ang trigger particular na tao? Yes. Yes. Kung minsan nga tinatanong nila, paano po kung ang pamilya ko yung trigger ko? Anong gagawin? Kapag ganun ba, paano? Halimbawa, anak ako, nakaka-trigger sa akin yung nanay ko. So, anong klaseng, paano i-change yung dynamics o anong klaseng treatment yun? Ito, narinig ko kasi ito mula sa isang psychologist, no? Sa isang doctor. Napakadaling sabihin, of course, sa bata na kailangan sabihin mo sa nanay mo o sa kapatid mo hindi na yan ganun kadali, hindi yan diba? ganun kadali. Oo. So, konti-konting steps, pag yung parang kailangan mo talaga kahit pa paano i-verbalize na sakit naman nun. Kahit joke lang, light lang, nothing very serious. Na parang, mas dangerous yung hindi nasasabi. Oo, halimbawa sabihin sa'yo, halimbawa yun nga na gusto niya lumabas ka, sumama ka sa isang party at ayaw mo. Tapos pinipilit ka niya, no? So, syempre, natitrigger medyo common ka siya, nun. no? Yes, so natitrigger ka nun. So, kailangan maipaabot mo sa kanya na hindi nakakatulong. oo, na kasi yung kinakabahan ako, nararamdaman ko na yung puso ko, ganyan, tapos pinapawisan ako pag maraming tao. Oo. So, hindi kalimitan kasi, hindi nila naiintindihan ang nangyayari sa'yo. Kaya, pero ito, meron ka bang idea? Siyempre marami ka nang nabasa o marami ka nang nakausap. What it is like dun sa taong nagsasuffer? Di ba? Anong klase kaya yung pagtingin niya sa mundo o anong klase yung lalo na pag nag-undergo siya, di ba parang may anxiety attacks? Panic attacks. Ano yung nararamdaman niya kaya? Para mas naiintindihan nung mga tao nakapalibot sa Alam mo, syempre, ito dahil lang sa mga sinulat ni Julie at naririnig ko. Pero kung ipaparamdam ko sa ibang tao, halimbawa sa inyo, di ba may mga okasyon sa ating buhay na kinakabahan tayo? Halimbawa, simple lang, yung halimbawa, late ka na at nasa traffic ka, hindi ka mapakali, ganun. I-multiply mo ito. Tapos iniisip mo na yung scenario na pangit, di ba, na papagalitan ka or papahiya ka. And then, i-multiply mo ito, let's say, 10 times. And then, isipin mo ito nangyayari sa kanila araw-araw. So, hindi sila makatulog. Yung utak nila, hindi nila ma-focus na ma-enjoy kahit na yung pagkain lang o kahit na yung simpleng pakikipag-usap sa kaibigan. Hindi nila ma-enjoy kasi lagi nilang iniisip yung ano sasabihin ng kaibigan ko pag ginawa ko ba ito, pag sinabi ko ba ito. All negative thoughts. So, that causes, a lot of anxiety. May nagkwento nga yung sa ginawa namin sa ABS-CBN na Invisible episode on Tokyo Central na it just strikes you. Kunyari, naglalakad siya sa palengke. Parang from out of nowhere. Oo, tapos biglang, ayan na, nagpapalpitate ka na. Hindi mo alam kung bakit. Para kang pinapawis na malamig, kinakabahan ka. A lot of people, yung ordinary people, we say, siguro may masamang mangyayari. Diba? Bakit ako kinakabahan? But to these people, it happens on a regular basis. Can you imagine how tiring that is? Oo. Tapos wala silang masabihan. Oo. Pag yung mga nagpapatingin sa doktor, pag naggaganito ng attacks, may gamot na pangontra doon. Yes.
Kasi nga, neurotransmitter type in the brain. So, may gamot sila, tapos nababalanse. So, mas nagiging ano sila. So, nagiging kalmado Maintenance sila. na ito, no? So, tinitake nilang medicine. And sometimes, it takes a while to get the right balance. Tapos, sinasabayan din ito ng talk therapy. Yun ang pinaka-effective na may kasabay na talk therapy. Kasi, tinuturo nila kung ano yung nangyayari sa'yo, kung ano yung mga triggers mo, ano yung dapat mong iwasan, kailan to usually nangyayari sa'yo, para maunahan mo na. Ito nakita ko, nagsalita ka sa Ateneo Danaga Senior High School PTA. Pagbisita ko kasi sa anak ko, she stays in the dorm, parang sa buong dorm nila, ang daming mga posters about it. Tapos may mga hotline. Yes. Kung ikaw ba masusunod, paano dapat ano dapat yung ginagawa ng schools para sila mismo yung para maging support? Kasi most probably mga estudyante yung nagdadaan dito. Yes. Ano sana yung mga ginagawa ng mga schools para nakakatulong sila sa mga estudyante nila na ganito yung pinagdadaanan? This is so strange, ano? Kasi ang school, di ba, they push for academic excellence. Yes, but it has to be given in a way that doesn't pressure the student. Kasi nakakadagdag yung pressure. Yes, that's one of the major cause actually of anxiety to students. Parang kailangan, we have to motivate them to be excellent, not by measuring their, yung, di ba, yung grades, exams. It has to be more nurturing knowledge and the thirst for knowledge. Parang ganun. Tapos doon naman sa mga guidance, counseling nila, hindi pwedeng itapon mo na lang yan sa parent. Totoo. Na parang pag pupunta sa inyo, ay, kailangan sabihin sa parent. Kasi yung bata, kalimitan, hindi pupunta sa guidance. Dahil Kasi natatakot sila na sasabihin sa parent. So, kailangan may promise ang school sa kanila that we will hold whatever you tell us in dapat sana privacy. dapat pala ka, Eddie, may ano din, no? May training din yung mga guidance counselors on how to handle. Oo, meron naman. Meron naman. Oh, in fact, marami na ngayon yung parang even first aid in community centers because of our Republic Health Act, diba? So, kahit paano naman na yan, nag-i-improve na yung education. I remember when I was still in grade 4, I had sex education and my parents were so shocked na parang, may sex education ka sa grade meron school. tayo. Diba? Oo. Pero now naman, ito na, yung mental illness education. Saka tingin ko talagang tama ka na yung pinaka-challenge talaga is how to remove the stigma. Yes. Kasi kung maalis sana yung stigma, more people will be braver, diba? Yes. To come out and seek help. Yes, but more than also the stigma is we have to have a way to help them. And if we cannot give them doctors, we have to give them other options. If they cannot have access to medication, what can they do? That sense of community, even if it's just a room of people painting or doing crafts, and you have a support group, you know that if you call them, pag tinawagan mo yung mga taong to, maiintindihan nila yung pinagdadaan, mapapakinggan ka nila. Ito sabi mo, sobrang mahal ng psychiatrist, sobrang mahal ng gamot. Yeah. Paano siya magiging accessible dun sa mga walang-wala? Well, we do have facilities that offer free consultation and even medication. Ateneo, CEFAM, UST, PGH, sa mental health facilities ng government, hindi free ang consultation, but they can give you free medicine pag doon ka nag-consult with them. Pero dun sa walang-wala, ang inaano ko, ito very simple lang. I don't know if it's too simple that it's not effective, but this is what I tell them. Sabi ko, bumili ka ng watercolor. Okay. Tapos pag masama ang pakiramdam mo, ipinta mo lang, ilabas mo, o kahit na finger paint, basta ilabas mo lang siya. Just have a way to let it out. Kung sana meron kang kaibigan na matatawagan, o kakilala, o kamag-anak, lalo na mas mabuti. But if kung walang tao, kahit yung mailabas mo lang in any way you can. Kasi you cannot let it just stay there inside you. Yeah. Nabasa ko din from one of your interviews na parang sinasabi mo na nung 12 pa lang si Julia, meron na siyang friends na nasasabihan. Pag ganito, ano usually yung sinasabi nila?
So yung sa mga early stages, ano yung sinasabi nila para nare-recognize nung sinasabihan na ito pala signs na kailangan niya na talagang tulungan? Yeah, yung pinapakita ni Julia yung kanyang cuts sa kaibigan niya. And then, unfortunately, for a lot of these teens, they share suicide ideations. Lumalakas ang loob nilang sabihin, ako din. Ganon. Ganon siya ka-common among young people. And then, of course, since sila nag-uusap, sasabihin, hindi, yung one will try to encourage the other. And in fact, in Julia's case, she was able to help other people not to take their lives. That's why, gulat na gulat sila na siya yung nagpakamatay. Kaya lang siya it's an imbalance. So, and it's like cancer, nawawala, bumabalik. Parang ganun. That's why I always tell young people when I'm talking to them, don't just tell your friend to tell their parents. Kasi si Julia, sinabihan siya ng kaibigan niya,